Ito na ang last chance para sa Gilas team na umabot sila sa second round ng FIBA World Cup 2023 at ang kailangan nilang gawin ay manalo kontra sa Italy at makalamang ng at least 13 points habang ang Angola naman ay talunin ng Dominican Republic. Pwede yung 13 points para sa akin kung mamalasin ng Italy sa kanilang tres at swertehin ang Gilas gaya ng nangyari sa laro ng Gilas at Angola na siyam ang pumasok para sa Angola habang ang Gilas naman ay 4 lamang ang naipasok mula sa 3-point area. Maliit ang chance na mangyari pero sana nga ay mangyari ito nang sa ganun ay manalo naman ang Gilas team. Skills at mas kailangan na nila ng swerte dito dahil kung stats, ranks, players at coaching staff ang usapan ay statistically lamang talaga ang Italy at nakita rin natin sa komento ng mga fans ay maliit talaga ang chance na manalo ang Gilas at yung makalamang pa ng 13 points ay talagang mahirap na pero yung possibility ay buhay na buhay at pwedeng mangyari. Nakakalamang naman ang Gilas at nakakadikit sa score pero mayat maya ay biglang nagko-collapse ang opensa at depensa ng Gilas team at biglang nakakalamang na ang kalaban at tuluyan nang naiiwan ang Gilas sa score at ito ang kailangan nilang pagsikapan ang mapanatili ang lamang at kung nag-iiba na ang takbo ng laro at habang maaga pa ay timeout na kaagad kasi napansin rin natin tsaka lamang may timeout kapag nasa 8 points na o 10 points ang lamang ng kanilang kalaban tapos kani-kanila lang ay all ang score ng Gilas at ng kanilang kalaban. Ang isa pang goal ng Gilas ay ang umabot sa Olympics at masyadong matagal na rin na walang Philippine National Basketball Team sa Olympics at maganda kung makuha natin ang spot na ito. Alam rin ni Coach Chot Reyes ang bagay na ito pero kailangan talaga na alam nila ang kanilang ginagawa sa laro at ma-maintain nila ang kalamangan hanggang sa huling segundo ng laro. May consistent na gumagawa para sa team ng Italy at ito ay si Fontecchio, ang ka-team ni Clarkson sa Utah Jazz at naglalaro ito sa forward position at ang tanong, sino ang magbibigay ng mahigpit na depensa sa player na ito? 6'7" ang listed height ni Fontecchio at pwede na ito ang trabahuin ni Jamie Malonzo ang dikitan palagi ang player na ito sa depensa dahil parehas sila ng height at alam naman natin na athletic itong si Jamie Malonzo, may height, bilis at power na pwedeng dumepensa dito kay Fontecchio. Pati yung ibang players ng Italy ay gumagawa rin pero si Fontecchio ang merong double digit scoring palagi sa team ng Italy. Inalat rin itong si Fontecchio at isa lang ang pumasok sa kanyang 8 3-point attempts at ibig sabihin nito ay naging maganda ang depensa ng Dominican Republic sa kanya. Kung madidepensahan rin ito ng maayos ay pwedeng mintis rin ang karamihan ng kanyang tira sa 3-point area kontra sa Gilas team. Kung sakali naman na matalo ang Gilas kontra sa team ng Italy ay mapupunta sila sa Group M at makakalaban nila ang China dito at ang team ng South Sudan para sa classification round at rankings na rin. Isa ito sa magiging basihan para sa bagong rank ng Gilas at dito natin makikita kung aangat ba o babagsak ang ating numero sa FIBA rankings. Nakita natin na may lumabas noon na balita tungkol dito kay Coach Chot Reyes at ang nakalagay ay judge me in the World Cup. FIBA World Cup na nga at sablay si Coach sa kanilang first 2 games pero marami pa silang laro na natitira na kung saan pwede siyang bumawi at kakailanganin niya rin at ng Gilas team ng swerte lalong-lalo na sa 3-point area dahil may mga laro na unstoppable ang isang team dahil sa magandang accuracy nila at sa dami ng kanilang naipasok na tres. Mas lalong malalagay sa alanganin si Coach Chot Reyes kapag wala itong nakuhang panalo ngayong FIBA World Cup pero sa ating nakikita naman ay makakakuha ang Gilas ng panalo kapag nalagay sila sa Group M kasama ng China at ng South Sudan. Napag-usapan naman ang skyhook ni Kay Sotto at sobrang unstoppable nito kapag mas lalo pa niyang na-master at umabot sa level ni Jawar yung mastery niya sa skill na ito. Merong magandang height si Kay Sotto pero hindi pa niya ito nagagamit ng gusto dahil na rin sa kung mag-i-improve pa ang kanyang strength at katawan at nagawa niyang maka-absorb ng contact at napapaatras niya ang kanyang defender sa banggaan at tulakan para sa rebound ay mas lalong magiging halimaw itong si Kay Sotto sa loob ng paint. Pero sa ngayon ay mahirap pa rin na mapigilan si Kay Sotto sa opensa kapag malapit na ito sa loob ng paint dahil sa kanyang height at ito talaga ang kalakasan ng kanyang laro. Sa ngayon dahil madali sa kanya na ma-shoot ang bola kapag nasa loob ito ng paint dahil sa kanyang height na rin. Balik tayo sa laro ng Gilas kontra sa team ng Italy at natalo ng Dominican Republic ang team na ito sa score na 82-87 habang ang score ng Gilas kontra sa Dominican Republic ay 81-87. Kung ito ang basihan ay pwede nating sabihin na may pag-asa ang Gilas pero tinambakan ng Italy ang Angola ng 14 points habang ang Gilas naman ay nagpatalo sa Angola at 10 points ang lamang nila. Lumalabas na mas angat pa rin talaga ang Italy statistically at sobrang baba ng chance ng Gilas na manalo. Pero yun nga lang, hindi natin alam. Baka bigla tayong gulatin ng Gilas at manalo sila at matambakan nila ang Italy ng at least 13 points. Manonood rin si Manny Pacquiao sa laro ng Gilas kontra sa team ng Italy at palaging nire-request ng coach ng Italy na gusto niyang makita ang pambansang kamao. Sa game na ito malalaman ng mga basketball fans kung uusad ba ang Gilas sa second round at kung talo ang Gilas ay sa classification round ang bagsak natin kontra sa team ng South Sudan at ng China. Kung tatalunin pa tayo ng China ay talagang kailangan ng gumawa ng hakbang ang Philippine National Basketball Team para magkaroon ng pagbabago sa programa natin sa larong basketball. Kung ano ba ang mga kailangan pa natin gawin para tumaas ang level ng kompetisyon sa basketball dito sa bansa at tumapat sa ibang liga na palaging pinupuntahan ng mga NBA scouts. Kung
Kung aangat lang talaga ang level ng kompetisyon ng sarili nating liga ay hindi na kailangan ng ibang pathway para sa mga Pilipino patungo sa NBA dahil PBA pa lang sana ay sapat na para maging pathway patungo sa NBA. Pero wala, dahil sa baba ng level ng kompetisyon ay halos walang nagkaka-interes na mga NBA scouts ang may gustong pumunta sa PBA at mag-scout ng mga players. Team USA ngayon ang isa sa nangungunang team sa FIBA World Cup at sila rin ang inaasahan na aabot naman ngayon sa FIBA World Cup 2023 Finals at posibleng maging kampiyon ng kasalukuyang FIBA World Cup.